Tahimik ang loob ng maliit na apartment sa ikalawang palapag ng lumang gusali sa Quezon City. Maliit man ang espasyo, malinis at maayos ito. Mga laruan ni Chelsea nakatago sa kahon. Ang kortina ay may disenyong bituin at ang sopa ay may makukulay na unan. Maagang gumising si Cherry gaya ng nakasanayan, nakaayos na siya, puting blouse, itim na slacks, buhok na nakapusod ng maayos. Tahimik siyang nagkakape habang pinapanood ang anak na si Chelsea na abalang nagkukulay sa maliit na mesa. Anong ginagawa mo, baby? Tanong ni Cherry habang lumalapit sa anak. Ngumiti si Chelsea, sabay pakita ng ginuhit. Nanay, ako to, tapos ikaw, tapos si Tita Ari, tapos yung bunny ko, si Coco. Tiningnan ni Cherry ang drawing. Bilog na ulo, patpat na katawan, at mga nakangiting muka. Napangiti siya. Ang galing mo talaga, anak. Gumaganda na lalo ang mga drawings mo. Opo, kasi sabi ng teacher ko dapat daw practice araw-araw. Lumapit si Ariela mula sa kusina, may hawak na plato ng pritong hotdog at itlog, naka-shorts lang siya at malaking t-shirt. Uy, good morning sa dalawang artista. Bakit po artista? Tanong ni Chelsea sabay tanggo-tanggo pa ang ulo. Kasi ang gaganda nyo. Si Mami Cherry parang artista sa opisina. Ikaw naman ang galing mag-drawing, o di ba? Pareho kayong star. Biro ni Ariela habang inilalapag ang plato sa lamesa. Tumawa si Chelsea. Ako po yung bida sa kwento ko. Lumapit si Cherry at tinulungan ang anak na umupo sa harap ng pagkain. Kumain ka na, baby. Kailangan mo ng lakas. May pasok ka mamaya. Mami, ikaw po ba uwi ulit mamayang gabi? Tanong ni Chelsea habang kinukutsara ang itlog. Napatingin si Cherry sa anak, saka kay Ariela. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Opo, baby, pero baka medyo late na ha? May overtime si Mami. Overtime na naman po. Usisa ni Chelsea na tila may tampo sa tono ng boses. Tumabi si Ariela sa bata. Hay nako, Chels. Si Mami natin nagtatrabaho ng mabuti para sa atin. Gusto mo ba ng new coloring book o ng bagong dress na may glitter? Opo! Mabilis na sagot ni Chelsea. Eddie, magpasalamat ka sa mami mo. Lumapit si Chelsea at niyakap ang bewang ni Cherry. Thank you po, nanay. Tinapik ni Cherry ang likod ng anak. Ikaw lang ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap, anak. Tahimik ang lahat. Naroon ang init ng isang simpleng umaga, pero dama rin ang bigat ng mga sakripisyo. Si Cherry, sa likod ng kanyang maayos na bihis at mahinhing kilos, ay isang ina ring palaging may dalang pangamba. Kung sapat ba ang ginagawa niya? Kung napupunan ba niya ang kakulangan ng isang ama para sa anak? Chelsea, baby? Bulong ni Cherry. Minsan ba? Nalulungkot ka na wala kang papa? Napatingin si Ariela. Mabilis ang pagkabigla sa tanong, pero pinili niyang manahimik. Tumingin si Chelsea sa ina, pagkatapos ay sa drawing sa mesa. Hindi po masyado, kasi nandyan ka naman, Mami, at si Tita Ari din, tsaka si Coco, buo pa rin po tayo, diba? Napangiti si Cherry pero may namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Oo, anak, buo pa rin tayo. Biglang tumikhim si Ariela. Hoy, wag kang paiyak-iyak dyan. Mamumuo yung eyeliner mo. May boss kang terror, di ba? Tumawa si Cherry habang pinupunasan ng mata. Grabe ka, Ari. Hindi na nga ako nag-eyeliner kasi kahapon nag-smudge. Tapos akala ng boss ko, may iyakan sa pantry. Baka nga meron. Sagot ni Ariela sabay irap. Kung ako kasi tatanungin mo, Cherry, dapat sinusulatan mo na yung tatay ng anak mo. Baka sakaling... Stop. Putol ni Cherry. Mahinahon ang boses niya pero mariin. Tapos na yon. Ayoko nang balikan. Tahimik si Ariela. Napatingin sa nakayukong si Chelsea. Pasensya na. Bulog ni Ariela. Hindi ko na uulitin. Okay lang. Sagot ni Cherry. Alam ko naman na gusto mo lang makatulong pero ayoko lang talagang masanay si Chelsea na aasa sa wala. Pero hindi ka naman nag-iisa, ate.
Ari Ariela. Ako, nandito. Hindi ako mawawala sa inyo. Napangiti si Cherry at hinawakan ang kamay ng kapatid. Salamat, Ari. Tumayo si Cherry at kinuha ang bag. Tinungo niya ang pintuan at sumilip sa relo. 7:00 na. Kailangan ko nang umalis. Hatid kita sa kanto. Alok ni Ariela. Hindi na. Baka maiwan mo si Chelsea. Ako na lang po! Sabat ni Chelsea sabay takbo papunta sa pinto. Hindi pwede, baby. Next time, ha? Lumuhod si Cherry at hinalikan ng noo ng anak. Magbehave ka. Makinig ka kay Tita Ari, kumain ng lunch, matulog sa hapon. Huwag kakain ng tsokolate nang di nagpapaalam, okay? Yes po, nanay. Sabay ngiti ni Chelsea. Promise? Cross my heart! Tumawa si Cherry. Tumingin sa kapatid. Kung may emergency, text mo lang ako. Oo naman, ako nang bahala dito. Ikaw, ingat ka sa biyahe. Text mo rin ako pag lunch break mo ha. Tumango si Cherry saka lumabas ng pintuan. Pagkabalik sa loob, bumalik si Chelsea sa kanyang mesa at kinuha ulit ang crayons. Tita Ari? Tawag niya. Hmm? Bakit po laging pagod si Mami? Napabuntong hininga si Ariela bago sumagot. Kasi mahal na mahal ka niya. Ginagawa niya lahat para mapasaya ka. Gusto ko po siya palaging masaya din. Gusto rin niya yun, baby. Tahimik na silang dalawa. Sa ibabaw ng mesa nagkukulay muli si Chelsea. Maagang nakarating si Cherry sa opisina gaya na nakasanayan. Bitbit ang isang tote bag at isang plastic na may laman pang almusal. Maingat siyang pumasok sa gusaling tila naging ikalawang tahanan na niya sa loob ng 3 taon bilang sekretarya sa isang kilalang kumpanya ng real estate. Tahimik siyang umakyat ng elevator. Laging ganon ang routine niya. Iwas sa atensyon, tahimik, maayos. Sa trabaho lang ang focus niya. Walang tsismisan, walang pakikipagplastikan. Ang tanging layunin niya ay makauwi agad matapos ang araw, makita ang anak at makatulog ng may konting kapayapaan. Paglabas niya sa ika-11 palapag, sinalubong siya ng malamig na simoy ng aircon at ang pamilyar na tahimik ng ambience ng corporate office. Iilan pa lang ang naroon. Si Manang Pina sa reception, si Leo sa admin at si Clara na laging nauunang pumasok para mag-retouch ng makeup. Good morning! Mahinang bati ni Cherry at tumaan sa desk ng mga kasama. Tumango lamang si Manang Pina. Paglapit niya sa desk, agad niyang inaayos ang files na naiwan kagabi. Binuksan ang kanyang computer at sinimulang isa-isang ayusin ang schedule sa mga meetings para sa araw na iyon. Habang abala siya sa pagtatype, biglang bumukas ang elevator. Tumigil siya sa paggalaw. Lahat ng mga naroon ay biglang napalingon. Lalaking nakaitim na coat, matangkad, maayos ang gupit at may presensya ng isang taong hindi sanay makihalubilo. Si Wally Ferrer, ang kanilang CEO. Tahimik, seryoso, at kilalang mailap. Hindi basta lumalabas ng opisina. Halos hindi rin nakakausap ng personal, maliban na lang kung ikaw ay nasa executive level. Biglang tumigil ang paggalaw ng lahat. Tumayo si Clara at mabilis na inayos ang blouse niya. Si Leo, biglang nagkunwaring may inaayos sa papel. Si Manang Pina, tahimik pero alerto. Ngunit laking gulat ni Cherry nang dire-diretsong lumapit si Wally. At sa halip na dumiretso sa kanyang opisina, tumigil ito sa tapat ng desk ni Cherry. Miss Santos! Mahinang sabi ni Wally, malamig ang boses pero klaro. Napalingon si Cherry at parang natahimik ang buong paligid. Po? Nauutal niyang sagot. Tumingin si Wally sa kanya. Diretso. Walang ngiti pero hindi rin naman galit. Pero matalimang mata. Can I have a copy of the Alcantara report? The one presented last Friday. I believe ikaw ang nag-compile. Tumango si Cherry bagamat kabado. Opo sir. Sandali lang po. Agad niyang binuksan ang folder sa computer at pinrint ang nasabing report. Nanginginig pa ang kamay niya habang inaayos ang page. Hindi niya alam kung dahil sa lamig ng aircon o dahil sa kaba ng presensya ng boss. Ilang segundo lang ay inabot na niya kay Wally ang papel. Here po, sir. Kinuha ito ni Wally. Salamat. Hindi agad umalis si Wally. Tumitig muna ito saglit sa kanya bago muling nagsalita. Paayos ang pagkakagawa. Malinis. Direct to the point.
Hindi ko in-expect na ikaw ang gumawa nito. Napasinghap si Cherry. Hindi niya alam kung ma-o-open o matutuwa. Pero napansin siya ng CEO. Thank you po. Mahina niyang tugon. Tinitigan ulit siya ni Wally. Tila may gusto pang sabihin pero hindi na nito tinuloy. Tumalikod na at tumiretso sa opisina. Sa pagbagsak ng pinto ng office ni Wally, muling nagkaroon ng ingay sa paligid. Si Boss Wally, kinausap ka? Halos pasigaw na bulong ni Clara, agad lumapit sa kanya. Oo. Simpleng sagot ni Cherry habang pinipilit huwag ipakita ang pamumula ng pisngi. Yapi, girl! Di ba lang kami pinansin tapos ikaw, sinabihin pa ng maayos ang gawa. Alam mo ba kung ilang taon na ako nandito? Ni good morning, wala pa ako sa kanya. Reklamo ni Clara, bagamat halatang inggit ang nasa tono. Siguro napansin niya lang yung report. Sabi ni Cherry, ayaw niyang palakihin ang bagay, baka isipin pa ng iba na nag-iilusyon siya. Pero kahit anong iwas niya, kinakabahan pa rin siya. Hindi dahil sa takot kundi dahil hindi niya inakalang mapapansin siya. Sa loob naman ng opisina, tahimik si Wally habang binubuklat ang Alcantara report. May hawak siyang ballpen pero hindi sinusulatan ng papel. Tila binabasa niya pero ang isip ay wala na sa dokumento. Ang utak niya, bumabalik sa babaeng nakaputing blouse na may mahinihing ngiti, maayos ang kilos at hindi sumusubok magpa-impress. Hindi siya sanay mapukaw ng interes sa opisina, lahat ng tao sa paligid niya ay may balak, may ambisyon. Pero yung Cherry Santos, tahimik, mabusisi, malinis ang trabaho. Balik sa labas ng opisina, tinuloy ni Cherry ang trabaho na parang walang nangyari. Ngunit habang tumatakbo ang oras, napansin niyang may ilang stop na tahimik na nagbubulungan, pasimpleng sumusulyap sa kanya. Anong tingin mo? May gusto sa'yo si boss? Tanong ni Leo habang nagkukulwaring nagpapasa ng papel. Leo, please. Sabat ni Cherry. Huwag kang magsimula ng chismis. Kasi hindi talaga siya ganun. Laging diretso sa opisina tapos ngayon, tumigil pa sa desk mo. Siguro dahil lang sa report. Wala yun. Sagot niya, pero hindi niya naitago ang bagyang pamumula ng pisngi. Tahimik siyang bumalik sa desk. Pilit isinisiksik sa isip na normal lang ito. Huwag pansinin, pero kahit anong pilit, ramdam niyang may nagbago. Ang tahimik niyang mundo, biglang nabasag. At sa sentro ng pagbabago ay ang lalaking akala niya hindi kailanman titingin sa isang gaya niya. Makalipas ang ilang oras, normal na naging takbo ng umaga sa opisina. Wala namang muling nangyari. Si Cherry, tahimik na tinapos sa mga task. Nagpadala ng memo, nagfile ng documents, at sinagot ang mga email ng department heads. Pero kahit gaano siya ka-professional, hindi niya maikakailang kakaibang kabog sa dibdib. Ilang beses na rin siyang napatitig sa pinto ng opisina ni Wally. Miss Cherry Santos, please proceed to the CEO's office. Isang malamig pero klarang boses mula sa intercom. Lahat ng mata, biglang tumingin sa kanya. Si Clara, si Leo, maging si Manang Pina lahat na tahimik. Napalunok si Cherry. Agad siyang tumayo. Inayos ang blouse, siniguradong maayos ang buhok, at kinapa ang ID niya na laging nakasukbit sa leeg. Kumatok si Cherry. Come in. Sagot ng boses mula sa loob. Dahan-dahan siyang pumasok. Malamig sa loob. Malinis. Minimalist ang ayos. Halatang hindi lang basta executive ang nakaupo rito, kundi ang mismong may-ari ng kumpanya. Nandoon si Wally. Nakaupo sa likod ng isang malaking mesa. Nakabukas ang laptop at may ilang papel sa gilid. Nakatingin ito sa screen pero agad ding tumingin sa kanya nang pumasok siya. Good morning po, sir. Magalang niyang bati at lumapit. Sit down. Maikling tugon ni Wally sabay turo sa upuang nasa harap ng mesa. Umupo si Cherry. Tahimik, maingat, nakastraight ang likod, mga kamay ay nasa kanyang lap. Ilang segundong katahimikan. Sinasanay mo ba lahat ng reports mo sa ganitong format? Tanong ni Wally, tinutukoy ang Alcantara report. Opo, sir. Mas gusto ko po kasi yung malinaw agad ang nakalagay para hindi mahirap hanapin yung mga detalye. Tumango si Wally. Smart move. Alam mo ba,
Kung ang ibang empleyado lang ay kasing linis ng trabaho mo, siguro mas mabilis ang takbo ng projects natin. Namula si Cherry. Thank you po, sir. Hindi ka ba sanay makatanggap ng papuri? Tanong ni Wally medyo may ngiti sa sulok ng labi. Napatingin si Cherry sa kanya. Hindi po siguro. Madalas kasi po, basta okay na, sapat na. Tumango si Wally. Madalas, tahimik ka lang sa office. Hindi ka rin masyado nakikipag-alubilo. Puna naman ni Wally. Opo, sir. Mas komportable lang po ako nagtatrabaho ng tahimik. Biglang lumalim ang tingin ni Wally. Bayan ka, tama? Halos napatigil ang hinga ni Cherry. Hindi niya inaasahang maririnig yon mula sa bibig ng boss. Opo, sir. Mahina niyang sagot. 5 taon na po si Chelsea. Hindi sumagot si Wally agad. Kinuha lang nito ang isang papel sa gilid ng mesa. Tumingin saglit bago muling bumalik at tingin sa kanya. Single mom ka na pala. Hindi ko alam yun. Napayo ko si Cherry. Hindi ko rin naman po sinasabi. Hindi ko po ugaling ikwento ang personal na buhay sa opisina. Understandable. Sagot ni Wally. Pero alam mo, Miss Santos, hindi ko akalaing ganito ka pala. Napakunot ang noo ni Cherry. Ano po? Matapang. Nanlaki ang mata ni Cherry pero agad niyang iniwas ang tingin. Salamat po, sir. Tahimik ulit. Ramdam niya ang tibok ng puso sa dibdib. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng mga sinasabi ni Wally. Hindi niya alam kung trabaho lang ba to o may kakaiba. Ilang sandali pa nagsalita si Wally. May dinner meeting ako mamaya with Alcantara team. I need someone who knows the data by heart. Napalunok si Cherry. Sir, gusto niyo pa akong isama? Gusto kong ikaw ang sumama. Kung ayaw mo, pwede naman akong kumuha ng iba. But I rather, ikaw. Natahimik siya. Hindi ito basta simpleng pabor. Ang dinner meeting ay para sa mga project heads, mga executives. Hindi basta-basta sekretarya ang isinasama doon. Hindi po ba makakagulo ako? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Wally. Konti lang. Pero sapat para magdulot ng kabog sa dibdib ni Cherry. Hindi kita kukunin kung istorbo ka. I trust your work. At gusto kong makita nilang may mga tao sa kumpanya na dapat mapansin, kahit hindi sila nasa mataas na posisyon. Napalunok si Cherry. Pakiramdam niya, ang tahimik na mundo niyang pinoprotektahan sa loob ng ilang taon ay unti-unting nawawasak. At ang lalaking nasa harap niya na dati tila isang malabig na imahe, biglang nagkaroon ng kulay. Okay po, sir. Sasama po ako. Sagot niya. Tumango naman si Wally. 6:30 p.m. sa Forbes Tower. Business casual lang. Tumayo na si Cherry. Noted po. Mag-excuse na po ako. Miss Santos! Tawag ni Wally bago siya makalabas. Po? Don't worry. Hindi kita ipapaya. Napatingin si Cherry sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, parang silang dalawa lang ang may mundo. Salamat po. Sagot niya at saka siya tuluyang lumabas ng opisina. Paglabas niya, halos hindi siya makatingin sa mga kasamahan. Hindi niya alam kung may nakarinig ba sa pag-uusap nila ni Wally. Hindi niya alam kung bakit siya ang pinili. Pero isa lang ang alam niya, may nagbago. At sa unang pagkakataon sa ilang taon niyang pananahimik, ngayon, napansin na siya. Kinagabihan, tahimik na gabi, madilim na ang paligid pero maliwanag ang loob ng bahay ni na Cherry. Sa munting sala, bukas ang TV. Nakakalat ang laruan ni Chelsea sa sahig at may amoy na sabaw na galing sa lutuan. Pagkabukas ng pinto, dahan-dahang pumasok si Cherry. Suot pa rin niya ang business casual attire. Bahagyang magulong buhok mula sa biyahe. Bit-bit ang sling bag at sa kabilang kamay ay isang maliit na paper bag mula sa restaurant. Mami! Sigaw ng batang boses. Si Chelsea, nakapajama na. Dali-daling tumakbo papunta sa kanya at yumakap sa bewang ng ina. Ay, baby, namiss kita. Napangiti si Cherry at yumuko para yakapin ang buo ang anak. Hinagkan niya ang pisngi nito. Ang bango mo ah. Bagong ligo ka? Opo, pinaliguan po ako ni Tita, kumain na rin po ako tapos nanood kami ng Frozen ulit. Proud na kwento ni Chelsea habang nakayakap pa rin. Sobrang bait mo naman, baby. May pasalubong ako para sa'yo.
Inabot ni Cherry ang paper bag. Binuksan ni Chelsea ang bag at napatili. Brownies! Favorite ko to! Special yan. Galing sa pinuntahan kong restaurant. Ang sarap siguro doon na, Mami. Bulalas ni Chelsea habang inaamoy pa ang brownies. Masarap, pero mas masarap pa rin umuwi dito sa bahay. Wika ni Cherry sabay haplos sa buhok ng anak. Dumungaw mula sa kusina si Ariela. Nakaban at suot ang luma niyang pangbahay. Oh, nakauwi na pala si Madam. Kamusta ang dinner with the boss? Napangiwi si Cherry. Huwag mo nga akong simulan, Ari. Pero ngumiti si Ariela. Napansin agad ang pamumula ng pisngi ni Cherry. Ay, grabe. Pulang-pula ka. Aminin mo, gwapo ba talaga sa personal yung Mr. CEO? Inilapag ni Cherry ang bag niya sa sofa. Pag-aalis lang ako ng heels, masakit na pa ako. Di mo sinagot tanong ko, ate. Pangungulit ni Ariela sabay upo sa dining chair. Hawak na rin nito ang cellphone. Tila naghihintay ng chismis. Mami, tutulog na po ako after 1 brownie lang, promise. Sabat ni Chelsea habang nilalantakan ng pasalubong. Okay, baby, after 1, tapos brush it ha? Bilin na Cherry. Opo. Nang maihatid na niya sa kama si Chelsea, bumalik siya sa sala kung saan naghihintay si Ariela. Nakakunot na ang noo sa sabik. Sige na, ani Ariela. Ako lang to, ate. Hindi ko naman ipagkakalat. Umupo si Cherry sa sopa, saglit siyang natigilan bago nagsalita. Hindi ko alam kung anong nangyayari, Ari. Ha? Hindi ko sinasadya. Ayokong isipin mo na nag-iilusyon ako o kung ano, pero iba kasi siya. Tahimik si Ariela, hindi muna nagsalita. Si Sir Wally, tahimik siya. Hindi siya yung tipong sweet pero pag nagsalita siya nakakatakot. At yung tingin niya, parang hindi mo matakasan kasi madalas akong mapatitig sa kanya. Napalunok si Ariela. Ate, gusto mo ba siya? Doon lang natahimik si Cherry. Tumagilid ng upo, tumingin sa sahig. Umiling, tapos tumango. Natawa sa sarili. Hindi ko nga alam. Hindi dapat, di ba? Boss ko siya tapos ako. Single mom. Sekretarya, halos hindi kilala sa opisina. Anong karapatan kong... Hoy! Putol ni Ariela. Sabay lapit sa kanya. Huwag mong babaan ang sarili mo. Sekretarya ka, oo, pero ikaw rin ang bumubuhay kay Chelsea. At alam mo bang yung mga tulad mo ang haligi ng isang kumpanya? Napangiti si Cherry, bahagyang natatawa. At saka, dagdag pa ni Ariela, hindi mo pinili na magkagusto sa kanya. Minsan, nararamdaman na lang natin, di ba? At saka, may karapatan ka pang magmahal kahit single mom ka, no? Huminga ng malalim si Cherry. Alam mo yung matagal mo nang pinipigilan yung damdamin mo kasi alam mo hindi yun para sa'yo. Pero ngayon, hindi ko na kayang itanggi. May nararamdaman talaga ako sa kanya. Ganon kalalim? Hindi ko pa alam. Pero sapat na para kabahan ako pag nandun siya. Sapat na para magbago ang tibok ng puso ko sa bawat tingin niya. Ari, hindi ko to naranasan kahit kailan. Kahit sa ama ni Chelsea. Natahimik si Ariela. May chance ba? Yun ang hindi ko alam. Kasi may tatanggap pa sa babaeng single mom? Tumayo si Ariela sabay halik sa noo ng ate. Kung totoo ang nararamdaman mo, huwag mo ikahiya. Wala kang inaagawan. Wala kang inaapakang tao. At kung dumating ang araw na masaktan ka, hindi dahil nagmahal ka, kundi dahil sinarili mo ang lahat. Mas masakit yun. At karapatan ka pa rin mahalin kahit single mom ka. Salamat, Ari. Basta ako, support ako. At kung crush ka rin na CEO, naku girl, sige go! Tumawa silang sabay at kahit paano gumaan ang pakiramdam ni Cherry dahil nasabi niya na ang isang bagay na matagal niya nang itinatago. Ilang linggo makalipas napansin ni Cherry na napapalapit siya kay Wally dahil madalas siyang ipinatawag ni Wally. At kapag nariyan si Wally, bumibilis ang tibok ng puso ni Cherry. Sa mga sumunod na araw nag-iba ang ihip ng hangin sa opisina. Hindi man lantaran pero ramdam ni Cherry.
Madalas na ngayon dumaraan si Wally sa tapat ng kanyang desk. Minsan, walang dahilan. Minsan, nagtatanong ng mga simpleng bagay na dati ipinapasa sa executive assistant. Minsan, literal lang nadadaan. Pero titingin, saglit lang, bago tuluyang pumasok sa opisina. At ngayon narito siya muli. Si Cherry ay abala sa pagtatype, nakatutok sa screen. May hawak siyang kape, bahagyang malamig na, at nakakunot ang noo habang inaayos ang weekly report. Tahimik lang siya, walang pakialam sa paligid hanggang sa may lumapit. Miss Santos! Napaangat ang tingin ni Cherry. Si Sir Wally nakatayo sa gilid ng desk niya. Walang dala, nakasuot ng puting polo at dark slacks. Maayos ang buhok at seryoso pa rin ang muka. Yes po, sir? Tanong ni Cherry, pilit pinapakilma ang sarili. Pwede bang makita ang progress ng client report ng Majestic Residences? Napalunok si Cherry. Opo, andito po sandali lang. Agad niyang binuksan ang folder sa computer at inayos ang PDF file. Pinindot niya ang print, saka tumayo para kunin ito sa printer sa kabilang mesa. Hindi na siya naupo agad. Inabot niya ang papel kay Wally. Eto po. Salamat. Hinawakan ito ni Wally, pero hindi pa rin umaalis. Pinagmasdan niya ang report, kunot ang noo. Si Cherry naman, nakatayo lang sa tabi ng mesa niya, hindi makatingin na diretsyo. Maayos, gaya ng dati. Ani Wally. Ginawa ko pong format na madaling sundan. Ayoko pong magulong tingnan. Tumingin si Wally sa kanya. May sarili ka talagang diskarte sa presentation. Hindi ka gaya ng iba. Napatingin si Cherry. Mabilis. Hindi ko po alam kung compliment yun o... Biro ni Cherry, mahinang tawa. Compliment yon. Seryosong sagot ni Wally. Hindi ko sinasabi kung hindi totoo. Pilit ni Cherry na hindi gumiti, pero ramdam niya ang init sa pisngi. Bakit ganito? Tanong ni Cherry sa kanyang isipan. May kailangan pa po kayo, sir? Tanong niya, pilit ibinabalik ang profesional na tono. Oh, wala na. Sagot ni Wally, pero hindi pa rin umaalis. Nagkatinginan sila. 1 segundo, 2, 3. At saka lang tumango si Wally at lumakad pabalik sa opisina niya. Pagkaalis ni Wally, agad lumapit si Clara sa mesa ni Cherry. Bes, anong meron? Bulong nito, hawak ang coffee cup, kunwari walang alam. Wala. Sagot ni Cherry, pinaba ang sarili sa upuan. Nagpaprint lang ng report. Report daw oh. Sabay taas ng kilay ni Clara. Alam mo ba, simula nung dinner meeting nyo, ang dami nang nakakapansin na parang palagi kanyang kinakausap. Dati, di ka man lang pinapansin. Nagangat ng tingin si Cherry. Clara, trabaho lang to. Trabaho lang ba yung titig na yon? Sabay sulyap ni Clara sa pinto ng opisina ni Wally. Girl, if I were you, i-clarify mo na. Baka naman... Baka naman ano? Baka naman may gusto nga sa'yo si boss. Napailing si Cherry. Huwag kang ganyan. Ayokong mag-assume, ayokong umasa sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Tumahimik si Clara, tila naunawaan ang ibig sabihin ng kaibigan. At sa kabila ng pagtanggi ni Cherry, may kung ano siyang nararamdaman. Pero sino ang magmamahal sa isang babaeng may anak na? Tanong ni Cherry sa isipan at napailing. Samantala sa loob ng opisina, tahimik si Wally habang pinagmamasdan ng papel sa kanyang mesa. Hindi talaga niya binabasa. Hinahawak-hawakan lang niya. Ilang beses na siyang nag-iisip kung tama ba itong ginagawa niya. Kung dapat ba siyang lumapit pa kay Cherry. Pero sa tuwing nakikita niya ito, nakayuko, tahimik, mas lalo siyang nilulunod ng damdamin. Hindi siya sigurado kung nararamdaman din ni Cherry. Pero gusto niyang subukang alamin. Maagang dumating si Cherry kinabukasan sa opisina, bit-bit ang kapeng gawa ni Ariela at baong tinapay na paborito ni Chelsea. Agad siyang umupo sa kanyang lamesa at sinimulang ayusin ang mga papeles para sa morning briefing. Suot niya ang simpleng beige na blouse na may ribbon sa leeg at slacks na dark blue. Ayaw niya ng labis na atensyon. Gusto niya lang maging profesional, tahimik, maayos tulad ng nakasanayan.
Pero hindi rin niya maitago ang bahagyang kaba sa dibdib. Hindi dahil sa workload, kundi sa isang bagay or sa isang tao na tila patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Si Wally, ang kanilang CEO na seryoso, bihirang ngumiti at halos hindi nagsasalita sa kahit kanino maliban sa mga department heads. Hindi siya palakibo, hindi rin basta-basta lumalapit. Pero kahapon, nagbago ang ihip ng hangin. Hindi niya makalimutang sandaling tinapunan siya nito ng tingin. Hindi lang basta tingin, kundi yung tipo ng sulyap na parang may nais ipahiwatig. Hindi niya rin inaasahang mapansin siya nito, lalo na't isa lang naman siyang ordinaryong nagtatrabaho sa kumpanya. Pero bakit ganon? Parang may kakaiba sa mga kilos nito, at mas lalo siyang nabahala ngayong papalapit si Wally sa kanya. Jerry! Tumigil si Cherry sa pagtatype sa keyboard nang marinig ang pamilyar na boses. Yes, sir? Sagot niya agad, magalang. Tinanggal niya ang reading glasses at maayos na tiningnan ng nakatayong lalaki sa harap niya. Si Wally, suot ang black fitted suit na palaging perpekto ang gupit. Ang buhok nito ay neatly combed at ang mata nitong tila laging nakabantay. Can I borrow you for 5 minutes? Tanong ni Wally, diretso ang tingin kay Cherry. Natigilan si Cherry. Po? Napalunok siya. Ako po, sir? Tumango si Wally. Walang ekspresyon sa muka. Yes. Follow me to the conference room. There's something I need to clarify with you. Agad-agad ay nag-flash sa isip ni Cherry kung may nagawa ba siyang mali. May na-miss ba siyang report? May typo ba sa email? Na double send ba ang memo? Yes, sir, right away. Sagot niya at kinuha ang notepad at pen niya. Dahan-dahan siyang sumunod sa likod ni Wally. Ilang mata ang tila napatitig nang dumaan sila sa hallway. Ilang bulungan din ang nadinig niya. Pero binura niya yun sa isip niya. Hindi pwedeng maging assuming. Pagpasok sa conference room, sinarado ni Wally ang pinto. Have a seat. Utos ni Wally at umupo sa isa sa mga upuan sa dulo ng mesa. Sumunod si Cherry. Mahigpit ang hawak sa notepad. Wally stared at her for a moment. Parang pinag-aaralan siya. Napalunok si Cherry. Ayaw niya ng ganitong tahimik. Lalo na't ganito kahaba ang titig. You've been working here for how long? Tanong bigla ng lalaki. Ilang years na, sir? Sagot niya, mahinahon. And in that years, you never miss a single day. No tardiness, no errors. Tumango si Wally. Parang inaalala ang records. Impressive. Nabigla si Cherry. Thank you po, sir. Why? Tanong bigla ni Wally. Po? Why do you work that hard? What motivates you? Natahimik si Cherry. Hindi niya akalaing tatanungin siya ng CEO tungkol dito. Hindi ito pang karaniwan. Pero hindi rin niya kayang magsinungaling. May anak na po ako. Sagot niya. Mahina ang boses. 5 years old kaya po. Tila may bahagyang nagbago sa ekspresyon ni Wally. Hindi siya ngumiti pero parang lumambot ang mata. I see. Sagot nito. Tahimik ulit. Cherry bit her lip. Pasensya na po kung biglaan yung sagot ko, sir. I work hard para po sa kanya. Wally leaned back. You don't need to apologize for telling the truth. Napatingin si Cherry sa kanya. Parang iba si Wally ngayon. Hindi ito yung boss na mailap o malamig. At sa gitna ng katahimikan, biglang bumigat ang hangin sa conference room. May gusto lang akong ipaalam. Sabi ni Wally. Starting next month, I'll be delegating some responsibilities to you. Reports, minutes, even a few confidential documents. Napakunot noo si Cherry. Sa akin po, sir? Tumango ito. You've proven yourself. Ayokong palapasin ang potensyal ng isang taong alam kong mapagkakatiwalaan. Mabilis ang tibok ng puso ni Cherry, hindi lang dahil sa promotion, pero dahil sa paraan ng pagkakasabi nito. Kalmado. Salamat po sa tiwala, sir. Sagot niya, buong puso. Tumayo si Wally. Isa pa, if ever may kailangan ka, personal man o professional, my door is open.
Nanlaki ang mata ni Cherry. Sir? Tanong niya, halos pabulong. Don't be afraid to ask. That's all. Lumakad si Wally papalapit sa pinto. Pero bago ito lumabas, tumigil ito saglit at tumingin sa kanya. You're doing great, Miss Cherry. Keep it up. At nakaka-proud ka. At umalis na si Wally. Pagkalabas ni Wally para namang nawala ng lakas si Cherry. Napaupo siya ulit at napabuntong hininga. Hawak niya pa rin ang notepad pero wala ni isang salitang naisulat. Bakit ganun? Bakit parang may ibig sabihin ang mga sinabi nito? Bakit parang may laman ang mga mata nito habang nakatingin sa akin? Huwag assuming. Paalala niya sa sarili. Trabaho lang to. Wala kang dapat isipin. Pero kahit ilang ulit niya itong sabihin sa utak niya, hindi niya mapigilan ang bahagyang pagngiti. At ang mahinang pagtibok ng puso niyang matagal nang natutong manahimik. Ilang linggong makalipas, mas lalong naging malapit pa sina Cherry at Wally sa isa't isa. At aaminin ni Cherry, nahulog na siya sa kanyang boss. At kahit pigilan niya ang kanyang nararamdaman, hindi niya na mapigilan dahil puso niya na mismo ang ayaw tumigil. Pero naroon pa rin ang takot kay Cherry. Idagdag pang pinag-uusapan na silang dalawa sa opisina, pero wala lamang kay Wally ang bagay na yon. At hindi na kagaya ng dati. Si Wally, marunong na itong ngumiti sa lahat kaya naman ay naninibago ang mga empleyado. Tahimik ang paligid sa opisina. Tanging ang tunog ng mga keyboard at mainang pag-uusap ng mga empleyado ang maririnig. Ilang linggo na rin ang lumipas mula nang mapansin ni Cherry ang pagbabago sa kilos ni Wally tuwing siya'y malapit. Hindi man siya nagbibigay ng mali siya noong una, ngayon ay hindi na niya kayang ipagsawalang bahala pa. Si Wally ang seryosong CEO na halos hindi gumiti sa kahit sino. Ay bigla na lang laging nasa paligid niya, mapapadaan sa likod ng desk niya, magtatanong ng mga bagay na kayang sagutin ng sekretary ng HR. O kaya naman ay mag-aabot ng kape na hindi naman niya hinihingi. Napapatingin na rin sa kanila ang ibang empleyado. Hindi man lantaran pero ramdam ni Cherry ang mga tanong sa kanila mga mata. Napabuntong hininga si Cherry habang nag-aayos ng mga papel sa kanyang lamesa. Cherry! Napalingon siya. Nakatayo si Wally sa tabi ng kanyang desk. May hawak itong envelope. Maayos ang pagkakabihis nito gaya ng nakasanayan. Gray na coat, black slacks, at ang signature nitong dark blue tie. Pero sa kabila ng formal nitong ayos, tila mas malambot ang mga mata ngayon. Po, sir? Pwede ba kitang makausap? Tanong nito. Mababa ang tono. Dito po ba o sa... Sa conference room. Sandali lang. Tumango si Cherry kahit may kaba na sa dibdib. Habang sumusunod sa likuran ni Wally, pilit niyang pinapakailma ang sarili. Ayaw niyang mag-assume. Pero sa dami ng pinapakita nito, imposible nang hindi ito mapansin. Pagpasok nila sa conference room, isinara ni Wally ang pinto. Tahimik, walang ibang tao. Ilang sandali silang parehong hindi nagsasalita. Si Wally ang unang bumasag sa katahimikan. Cherry, napapansin mo na siguro, di ba? Diretsang tanong ni Wally. Nakatingin ng diretso sa mga mata ni Cherry. Napayuko si Cherry, saka dahan-dahang tumango. Opo, sir. Napapansin ko po. Hindi ako sanay na ganito, na may iniisip na kung sino, lalo na sa opisina. Pero hindi ko na rin kayang itago. Cherry, gusto kita. Nanlaki ang mata ni Cherry, parang biglang napatigil ang oras. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Po, tumango si Wally. Seryoso pa rin ang mukha pero mas kalmado ang boses. Gusto kita. Hindi lang dahil magaling ka sa trabaho, hindi lang dahil palagi kang maayos at profesional. Gusto kita bilang ikaw. Sa kung paano kang umiti kahit pagod ka na. Gustong gusto kita, Cherry. Mula na makuha mo ang atensyon ko. Sir. Wally, kapag tayong dalawa lang, Wally na lang. Hindi agad nakasagot si Cherry. Nanginginig ang mga daliri niya habang hawak ang folder na bitbit niya kanina pa. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya, pero hindi siya pwedeng tumahimik lang. Sir Wally, pasensya na pero kailangan ko tong sabihin. Hindi ako tulad ng ibang babae rito. Tumahimik si Wally.
Tila hinihintay ang susunod niyang sasabihin. May anak na po ako. Diretsong sabi ni Cherry, pinilit ang sarili na maging matatag ang boses. Single mom ako. May 5 taong gulang na anak na babae. Alam kong alam niyo na po yun pero nais kong malaman niyo po ulit. At hindi madali ang buhay na meron kami. Isang sandaling katahimikan. Si Cherry, hinihintay ang reaksyon. Inasahan niyang may magbabago sa mukha ni Wally. Baka matigilan, mapaatras, o kahit papaano'y magdalawang isip. Pero hindi iyon ang nangyari. Hindi mo ba ako huhusgahan? Mahinang tanong niya. Hindi mo ba ako iiwasan? Sir, hindi ba nakakahiya yon? Umiling si Wally. Cherry, ang pagkakaroon ng anak ay hindi kahinaan. Kung lutusin, mas umanga pa nga ako sa'yo. Sa tibay mo, sa pagiging responsable mo. Lalo tuloy kitang gustong makilala. Napatitig si Cherry sa kanya. Gusto niyang magtanong pa. Gusto niyang tiyakin kung totoo ba ang lahat. Pero hindi niya maitanggi. May isang bahagi sa kanya ang napalambot ng mga salitang iyon. Pero, hindi po ito madali. Sabi ni Cherry, pilit na pinipigilan ang sariling kiligin. May anak akong dapat unahin at hindi ako sigurado kung may lugar pa ako para sa mga bagay na ganito. Walang perpektong pagkakataon, Cherry. Malumanay na sagot ni Wally. Pero kung may lugar ako sa buhay mo, kahit konti lang, handa akong maghintay. Handa akong tanggapin, hindi lang ikaw, kundi pati ang anak mo. At kung iniisip mong wala nang magmamahal sa'yo dahil may anak ka, diyan ka nagkakamali. Dahil mahal kita, Cherry. At mamahalin ko rin ang anak mo. Ituturing ko siyang parang anak ko na rin. Napapikit si Cherry. Bigla, naalala niya ang mukha ng anak. Ang tawa nito tuwing binabasahan niya ng bedtime stories. Ang mga drawing nitong sila lang dalawa. Hindi niya kailanman pinangarap na may ibang lalaki na papasok sa buhay nilang mag-ina. Lalo na hindi isang taong tulad ni Wally. Pero narito ito ngayon. Harap-harapan. Nais maging ama ng kanyang anak. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Bulong niya. Hindi mo kailangan sumagot ngayon. Sagot ni Wally, saka tumayo. Gusto ko lang malaman mo, kung may chance ka man na ibibigay sa akin, hindi ko ito sasayangin. Dahan-dahan siyang tumungo. Isang hiling lang, Cherry. Ano po yun? Hayaan mo kung iparamdam sa'yo na deserve kang mahalin kahit may anak ka. Hindi pa rin makapaniwala si Cherry sa nangyari noong gabing kinompronta niya si Wally sa opisina. Buong akala niya mali lang ang mga nababasa niyang senyales, mga simpleng tingin, mga pagkakataong tila hinahanap-hanap siya ni Wally, at ang mga tanong ni Wally na tila hindi lang para sa trabaho, kundi sa personal niyang buhay. At mas lalong minahal ni Cherry si Wally dahil sa pagtanggap nito sa kanyang anak. Simula noon, nagbago ang ihip ng hangin sa paligid ni Cherry. Hindi na lang siya ang tahimik at palaging abala sa paggawa ng reports. Unti-unti, naging makulay ang bawat araw sa opisina dahil sa mga efforts na ginagawa ni Wally. Minsan, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa kanyang mesa, napansin niyang may bouquet ng bulaklak sa gilid ng kanyang monitor. May maliit na note na nakaipit, galing kay Wally. For the woman whose strength inspires me. Napalinga-linga si Cherry. Agad na kumabog ang dibdib niya. Ang lakas mo talaga kay boss! Biro ni Ariela nang minsang nagkwento si Cherry sa bahay. Hindi naman ginagalang niya lang siguro ako dahil, ewan, nahihiyang ngiti ang sagot ni Cherry habang pinapakain si Chelsea ng champorado. Pero hindi may kakaila, lumalalim na nga ang interes ni Wally sa kanya, lalo na ng isang gabi. Pauwi na siya mula overtime at sakto namang umambon, wala siyang payong. Biglang may humintong itim na sasakyan sa harap niya. Bumukas ang bintana. Si Wally. Open, baka sipunin ka pa. Nagalinlangan siya sa una pero umupo rin siya sa passenger seat. Tahimik silang dalawa habang bumabaybay sa kalsada hanggang sa nagsalita si Wally. Okay lang ba na sundin kita paminsan-minsan? Sir Wally, hindi mo kailangan gawin yon. Kaya ko naman ang sarili ko. Napatingin ito sa kanya. Saglit lang pero sapat para maramdaman niyang seryoso ito. Alam kong kaya mo pero gusto ko. Hayaan mo lang ako, okay?
Hindi naman kita minamadali. Napayuko si Cherry. Hindi niya alam kung anong isasagot pero palihim siyang napangiti. Lumipas sa mga linggo, hindi lang bulaklak ang natanggap ni Cherry. Minsan may lunch delivery na hindi niya in-order kundi galing kay Wally. Mayroon pa na para kay Chelsea kaya napapangiti na lamang si Cherry. Hindi siya binigla ni Wally. Dahan-dahan ang ginawang panliligaw ni Wally kay Cherry. At sobrang alaga rin ni Wally. Lalong na nang minsang sumama ang pakiramdam ni Chelsea at hindi siya nakapasok sa trabaho. Hindi niya akalaing tatawagan siya ni Wally sa mismong cellphone niya. Cherry, may kailangan ka ba? May tutulong ba ako? Nako, wala naman. Okay lang kami. Ilalagnat lang si Chelsea. Gusto mo bang ipasundo kita para mapatingnan siya sa mas maayos na clinic? I know someone. Natigilan si Cherry. Gusto niyang maiyak kasi hindi niya akalain na may kasama na siya para alagaan si Chelsea. Salamat, Wally. Pero manageable pa naman. Magaling na rin siya ngayon. Alright, sabihin mo lang, kahit kailan. Nagpatuloy ang paliligaw ni Wally kay Cherry at sinanay naman ni Chelsea ang kanyang sarili. Minsang sinamahan ni Ariela si Cherry sa grocery kasama si Chelsea. Bigla silang nadaanan ni Wally. Nakapolo lang ito, jeans at wala ang usual formal suit. Si Chelsea na mahilig sa gwapong cartoon characters ay natulala. Mami, si Prince Eric? Bulong ni Chelsea sabay turo kay Wally. Napatawa si Ariela. Anak, CEO ng mami mo yan, hindi prinsipe. Nang mapansin sila ni Wally, agad itong lumapit. Cherry, Ariela, right? Tumango si Ariela. And you must be Chelsea. Hi po! Nahihiyang bati ni Chelsea habang kumakapit sa palda ng ina. Lumuhod si Wally para makipag-eye level kay Chelsea. Ang ganda ng pangalan mo. Pwede ba akong maging kaibigan mo? Tumango lang si Chelsea, tapos ngumiti ng kaunti. Napalunok si Cherry. Ibang klaseng tingin ang ibinibigay ni Wally at hindi lang iyon sa kanya, kundi sa anak niya. Kaya naman ang ending sinamahan sila ni Wally mag-shopping at madaldal si Chelsea kay Wally. Parang close na agad ang dalawa. Martes habang nasa pantry si Cherry, tumating si Wally. Tahimik ito pero may dalang coffee cups. In case hindi ka pa nagkakape. Sabi ni Wally habang iniabot kay Cherry ang isa. Salamat. Tinanggap ni Cherry iyon pero hindi makatingin ng diretsyo. Hindi mo na kailangan gawin lahat ng to, Wally. Hindi mo kailangang ligawan ako. I'm not doing this dahil kailangan. Ginagawa ko to dahil gusto ko. Dahil mahal kita, Cherry. Sagot ni Wally. Natahimik sa Cherry. Ikaw ang una kong inalagaan sa ganitong paraan. Hindi ko alam kung paano pero bawat galaw mo, bawat paraan mo ng pagsasalita, ng pagtawa, lahat yun. Tumatak sa akin. Pero may anak na ako, Wally. Hindi ito madaling sitwasyon. Hindi ako perpekto. Alam ko, pero mahal ko ang kabuuan mo kasama si Chelsea doon. Hindi ako natatakot sa responsibilidad. Sa totoo lang, excited pa nga ako. Sa buhay ko, puro trabaho lang. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong saya. Doon na hindi napigilan ni Cherry ang mapangiti, kahit may luha sa mata. Hindi ko ito inaasahan. Pero narito ako, at papatunayan ko talagang seryoso talaga ako sa'yo. Hindi man niya agad masabi ang salitang oo, pero ramdam ni Cherry, unti-unti na siyang bumibigay. Hindi lang sa panliligaw ni Wally kundi sa posibilidad na panibagong pag-ibig na kasama ang taong handang tanggapin ang lahat sa kanya. Kinagabihan, tahimik lang si Cherry habang hinihigop ang mainit na tsaa sa kanyang tasa. Nakatitig siya sa bintana, pinagmamasa ng mahinang pagbuhos ng ulan. Tahimik rin si Wally sa kanyang harapan pero ramdam ni Cherry ang presensya nito, kalmado. Cherry. Mahinang tawag ni Wally. Napalingon si Cherry. Nagkatinginan sila at sa mga mata ni Wally. Alam niyang hindi ito basta usapan lang. Alam kong hindi ka pa rin makapaniwala na naliligaw ako sa'yo. Pero gusto ko lang sanang malaman mo na hindi ako maatras. Ngumiti si Cherry. Wally? Mahinang sabi niya. Gusto kong malaman mo rin ang totoo. Yung buong totoo. Tungkol sa ama ng anak ko. Tumango lang si Wally, hindi ito nagsalita, nakikinig lang. Huminga ng malalim si Cherry. Ilang segundong katahimikan bago niya tuluyang binuksan ang nakaraan.
Ang pangalan niya, si Jo Marie. Pagkaklase kami nung college. Maayos naman siya nung una. Mabait, masayahin, at sobrang sweet. Akala ko noon, siya na talaga. Napatingin siya sa kanyang tasa, pinipigil ang lungkot sa boses. Puro pangako, puro plano. Sabi niya, bubuo kami ng pamilya na kahit mahirap, kakayanin namin. Naniwala ko dahil mahal na mahal ko siya. Tahimik lang si Wally, pinipigilan ng sarili na abutin ng kamay ni Cherry. Pero nung nalaman niyang buntis ako, nagbago siya. Napapikat si Cherry. Bigla na lang siyang palamig. Laging may dahilan para umiwas. Hanggang sa nalaman ko na lang na may iba na pala siya. Mas mayaman. Napatulo ang luha ni Cherry. Di niya akalaing masakit pa rin kahit ilang taon na ang lumipas. Hiniwalayan niya ako, Wally. Iniwan niya ako nang walang pasabi tapos after a year, aksidente siyang namatay sa motor. Hindi man lang niya nakita ang anak namin. Hindi man lang siya nagsabi ng sorry. Tumango si Wally. Dahan-dahan. Cherry, alam kong hindi ako perpekto. Alam kong may bitbit akong responsibilidad. May anak akong kailangan unahin. Kaya kung umaasa ka ng relasyong madali, Wally, baka, baka hindi ako para sa'yo. Umusog si Wally palapit kay Cherry. Sa kadahan-dahang inabot ang kamay ni Cherry sa ibabaw ng mesa. Cherry, barahang sabi ni Wally. Hindi ko hinahanap ang madali. Hinahanap ko ang totoo. At ikaw yun. Napalunok si Cherry. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng katapatan. Walang halong pagdududa. Hindi ako natatakot sa nakaraan mo. Patuloy ni Wally. Hindi ako natatakot kay Chelsea. Sa totoo lang, sa una nung una kitang nakita, alam kong hindi ka basta babae lang sa opisina. At habang nakikilala kita, mas lalo akong humahanga sa'yo. Pero Wally, pipigil sana si Cherry pero itinuloy nito ang sasabihin. Hindi ko kailangan ng perpektong sitwasyon. Gusto ko makasama ang babaeng mahal ko at tinatanggap ko ng buo. Babaeng marunong magmahal at magtaguyod. Kahit iniwan na, kahit nasaktan. Babaeng gaya mo, Cherry. Hindi na napigilan ni Cherry ang luha niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa ginahawang hatid ng pagtanggap ni Wally o dahil natatakot siyang muling umasa. Paano kung, paano kung hindi ako maging sapat? Tanong niya sa boses na halos pabulong. Hindi mo kailangan maging sapat para sa mundo. Sa akin lang, sapat ka na. At doon, sa gitna ng malamig na gabi, sa ilalim ng ilaw ng isang tahimik na coffee shop, sa harap ng lalaking hindi niya inaakalang magmamahal sa kanya ng buo, naramdaman ni Cherry ang isang bagay na matagal na niyang iniwasan. Pag-asa. Pag-asa na baka si Wally na nga talaga ang para sa kanya. Lumipas sa mga araw, nagde-date na silang dalawa. Pumapayag na si Cherry kapag inaaya siya ni Wally sa isang date. At dahil doon, mas nakilala pa nila ang isa't isa. Sabado, mataas ang araw nang lumabas si Cherry mula sa kanilang tahanan. Hawak-hawak niya ang kamay ng 5 taong gulang na si Chelsea habang buhat naman niya ang isang maliit na paper bag na may lamang cookies. Gawa nilang mag-ina. Sa likod nila, sumunod si Miko, 7 taong gulang na batang pinsan ni Cherry na parang anak na rin ang turing niya. Handa ka na anak? Tanong ni Cherry, bahagyang kinakabahan. Opo, Mami. Masiglang sagot ni Chelsea. Sabi mo po, pupunta tayo sa office mo, meet daw natin si Tito Wally. Napakagat sa labi si Cherry. Hindi siya sanay sa ideya na pinapakilala ang personal niyang mundo sa trabaho. Pero ngayon, hindi na lang siya basta empleyado. Mahal siya ng CEO. At higit pa roon, mahal ni Wally ang buong kabuuan niya. Pati ang pagiging ina niya. At mahal na mahal niya si Wally. Tahimik na sumakay sila ng taxi papuntang opisina. Mahigpit ang hawak ni Cherry sa kamay ng anak. At panay ang silip niya kay Miko na nakatingin lang sa labas ng bintana. Pagdating nila sa opisina, sinalubong sila ng receptionist na napataas ang kilay sa presensya ng 2 bata. Miss Cherry? Tanong nito, bahagyang pabulong. May appointment po kami kay Sir Wally. Mahina niyang sagot. Hindi nagtagal, bumukas ang elevator at mula roon, lumabas mismo si Wally. Maayos ang suot, mukhang galing sa meeting. Pero ngumiti ito nang makita sila. Cherry,
Tawag nito palapit agad. Sila na ba? Tumango si Cherry bahagyang nag-aalangan. Wally, eto si Chelsea. Alam kong nagkakilala na kayo. Anak ko. At si Miko naman, anak ng pinsan kong namatay. Ako na rin ang nag-aalaga. Lumapit si Wally, saka lumuhod sa harap ni Chelsea. Ay Chelsea, bati nito. Namiss kita, miss mo ba ako? Agad ngumiti si Chelsea at niyakap si Wally. Namiss rin po kita. Napangiti si Wally at tumayo, sunod niyang nilapitan si Miko. At ikaw, buddy? Hello po. Mahina pero malinaw ang sagot ni Miko. Ang sabi po ni Mami Cherry, mabait daw kayo. Totoo po ba? Napangiti si Cherry sa narinig. Sinabi ba yun ni Mami Cherry? Tanong ni Wally, pabiro. Well, try mo ako today. Sabay tayong kakain mamaya. Yay! Tara na po, Mami! Sigaw ni Chelsea. Dinala ni Wally silang tatlo sa isang conference room na pinalinis niya mismo para sa kanila. May pagkain, may laruan, at may ilang libro sa gilid na tila pinagandaang mabuti. Habang abala ang mga bata sa pagkain, nag-uusap naman si Wally at Cherry. Ginawa mo talaga to? Tanong ni Cherry kay Wally, mahina pero puno ng paghanga. Cherry. Sagot ni Wally, hawak ang paper cup ng juice. Noong sinabi mong mayanak ka at may batang inaalagaan ka, hindi ako umurong. Alam ko ang pinapasok ko. At masaya ako na bahagi ako ngayon ng mundong ginagalawan niyo. Pero Wally, hindi ito basta biro o laro lamang. Baka mamaya bigla kang umatras. Seryoso niyang sambit. Alam ko yun. Sagot ni Wally diretso ang tingin sa kanya. Tanggap na tanggap kita, Cherry. Mahal kita at mahal ko silang dalawa. Okay? At saka hindi ako atras. Magpapakama ako sa kanila. Saglit na tumahimik si Cherry. Sa likod niya, nagtatawanan sina Chelsea at Miko habang naglalaro ng mga miniature cars na inihanda ni Wally. Hindi kita pinapasok sa buhay namin para lang may makasama. Sambit ni Cherry, halos pabulong. Pero Wally, kung ikaw ang magiging parte ng pamilya ko, gusto ko maging sigurado. Ayokong masaktan ng mga batang yan. Hinawakan ni Wally ang kamay niya. Cherry, aaminin kong wala akong karanasan pa sa ganito, pero sisikapin kong maging mabuting ama para sa kanila. Nagkatinginan silang dalawa at sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Cherry na wala ng takot sa puso niya. Pagkalipas ng halos 2 oras, pababa na sila mula sa opisina. Hawak-hawak ni Chelsea ang kamay ni Wally. Habang si Miko naman ay nakakapit sa bulsa nito, si Cherry, tahimik lang sa likod nila. Pinagmamasdan ng hindi inaasahang larawang nabuo. Pwede po ba kayo ulit sumama sa amin, Tito Wally? Tanong ni Chelsea habang sakay sila ng elevator. Siyempre, kung papayagan ni Mami Cherry. Sagot ni Wally, sabay kindat kay Cherry. Hindi napigilan ni Cherry ang mapangiti. Hindi niya inakala na ang seryosong CEO na halos hindi makausap ng mga empleyado ay lalambot ng ganito sa anak niya at higit sa lahat, sa kanya. Paglabas ng elevator, sinalubong sila ng mga mata ng ibang empleyado. Mangha, nagtataka, pero hindi makapaniwala. Si Sir Wally, kasamang empleyado niyang si Cherry, at 2 bata. At sa gitna ng mga tanong at bulungan, isang katotohanan lang ang malinaw. Ang pagmamahal ay hindi kailanman sumusunod sa mga patakaran ng trabaho o ng mundo. Kusang dumadating, kusang bumubuo ng tahanan, kahit saan, kahit kailan. Lumipas pa ang mga araw at nasanay na mga bata kay Wally dahil dumadalaw na din si Wally sa tahanan ni na Cherry. Maging sa kanilang date kasama din ng 2 bata. Hindi alam ni Cherry pero kampante ang puso niya at masaya siya. Tahimik ang hapon sa opisina ng kumpanya. Bihira na ang tao tuwing ganitong oras. Halos lahat ay nakauwi na at ang naiwan na lang ay si Cherry. Abala sa pag-aayos ng ilang dokumento para sa board meeting kinabukasan. Sa isang tabi ng lounge, naroon si Wally. Nakaupo sa maliit na couch habang buhat-buhat sa kandungan ng anak ni Cherry na si Chelsea. Hindi mapigilan ni Cherry ang mapangiti habang pinagmamasdan ng dalawa. Hala, bakit ganun po mukha mo kapag galit ang dragon? Tanong ni Chelsea, hawak ang isang picture book na may drawing ng dragon. Ganito?
Sagot ni Wally habang kunot noo at tinutulungan si Chelsea basahin ang kwento. Pinandiitan niya ang mata niya. Kunot ang noo parang tunay na dragon. Napahalakhak si Chelsea. Parang ang pangit po, Tito Wally. Umiling si Cherry. Anak, hindi magandang salita yun. Singit niya pero nakangiti pa rin. Sorry po, Mami. Balik ni Chelsea habang hinahalik-halikan ng pisngi ni Wally. Napangiti ng mas malalim si Cherry. Hindi niya maipaliwanag pero masarap sa pakiramdam. Ate Cherry, isang pamilyar na tinig ang lumapit mula sa hallway. Si Ariela, ang kanyang kapatid na may dalang paper bag. Ariela, bungad ni Cherry. Akala ko nasa bahay ka na. Nagawi ako rito. May dinala lang akong snacks para kay Chelsea. Paborito niyang banana muffins. Sabay abot ng bag, nilingon ni Ariela si Wally at Chelsea. Aba, mukhang may banding na naman kayo ha? Biro ni Ariela habang napaupo sa tabi ni Cherry. Hindi ko rin nakalain na magiging ganyan sila ka-close. Bulong ni Cherry habang pinapanood ang dalawa. Napatingin si Ariela sa kapatid, tapos ngumiti. Masaya ka? Nagulat si Cherry sa tanong pero hindi na siya nagkunwari. Tumango siya. Oo, ewan ko. Hindi ko na alam kung anong iisipin pero hindi ito kasama sa plano. Pero ang gaan-gaan sa pakiramdam kapag kasama siya. Hindi lang ako, pati si Chelsea at Miko. Sigurado ka bang totoong nararamdaman niya? Tanong ni Ariela, seryoso ang tono. Tumango si Cherry. Sinubukan kong dumistansya. Pinilit kong ilayo ang sarili ko. Pero siya pa rin ang lumalapit. At nung sinabi kong may anak ako, hindi siya umatras. Sinabi niyang buong-buo niya kaming tatanggapin. Wala siyang pag-aalinlangan. Ganyan pagmahal, Che. Mahinang sabi ni Ariela. Napalingon si Cherry ulit sa anak at kay Wally. Tumawa na naman si Chelsea habang inaabot nito ang ilong ni Wally. Natatakot pa rin ako. Paano kung hindi ito magtagal? Lahat naman ng bagay walang kasiguraduhan, Che. Pero habang andyan siya, habang pinapakita niyang mahal niya kayo, tanggapin mo. Hindi ka na lang basta babae na nagmamahal. Isa kang ina. Isa kang ina na may karapatang maging masaya. At deserving ka sa taong hindi lang mamahalin ka, kundi pati ang anak mo. Napapikit si Cherry. Tama ang kapatid niya. Lumapit si Wally at Chelsea sa kanila. Tahimik naman si Miko sa gilid na nagsa-cellphone. May sinabi si Chelsea na gusto niyang dalhin kayo sa zoo ngayong weekend. Wika ni Wally. Talaga? Tanong ni Ariela. Mukhang excited ka na, Chelsea, ha? Opo, si Tito Wally po magdadala sa amin. Sabi niya maghahanda siya ng sandwiches. Proud na sabi ni Chelsea. Napangiti si Cherry. Hindi ko pa sure kung pwede ako ng weekend. Kung pwede lang. Sabat ni Wally, sabay tingin kay Cherry. Gusto ko sanang dalhin kayong tatlo. Kasi gusto kong makasama kayo. Hindi lang si Chelsea at Miko. Ikaw rin. Natigilan si Chelsea. Lahat ng kaba, lahat ng takot, unti-unting natutunaw. Oo na, mahinang sagot ni Cherry. Napatalon si Chelsea sa tuwa. Yay! Sino mag-aakala na may mabubuong masayang pamilya sa hindi inaasahan na pagkakataon? 3 taon ang lumipas. Sa loob ng isang bahay na puno ng kakulitan at tawanan, masayang kumakalat ang amoy ng bagong lutong pandesal at mainit na kape. Sa hapag, pinipilit ni Liam na kumain mag-isa habang si Chelsea ang ate niya ay abalang nag-aalaga sa kanya. Huwag mong buhatin yung bowl, Liam! Saway ni Chelsea habang pinupunasan ang suot ng kapatid. Mula sa kusina natatawa si Cherry habang pinagmamasta ng mga anak. Chelsea, ikaw na muna bahala sa kapatid mo ha? Kukuhanin ko lang yung gamot ni Papa mo sa taas. Okay po, Mama. Sagot ni Chelsea. Pag-akyat ni Cherry, nasalubog niya si Wally, ang dati niyang boss at ngayoy asawa. Bagamat simpleng suot lang ang t-shirt at jogging pants, bakas pa rin ang dating tikas nito. Good morning, mahal. Bati ni Wally sa bayakap. Ang bango mo pa rin kahit may karga-karga kang labada kanina. Tumigil ka nga. Natatawang sagot ni Cherry. Nasa baba yung mga bata, umayos ka.
Bumaba silang magkasabay at nadatnan si Liam na nagkakalat ng kanin. Ang kulit po ni Liam, Mama. Pinuhos yung gata sa kanin. Reklamo ni Chelsea. Ako bahala dyan. Sabay upo ni Wally. Liam, come here. Kay daddy ka ngayon. Niyakap siya ng bata habang natatawa. Dumating ang kapatid ni Cherry na si Ariela, dala ang hopya ng mga bata. Tita Ari! Sigaw ni Chelsea sabay yakap. Uy, boss! Tukso ni Ariela kay Wally. Dati sa opisina ka lang. Ngayon pinapakain mo na yung pamangkin ko. Tigilan mo nga ako dyan. Natatawang sagot ni Wally. Dumating din si Miko. Agad yumakap sa ama at nakipaglaro kay Liam. Pinagmamasdan ni Cherry ang masayang eksena at sa puso niya, ramdam ang kaligayahang matagal na niyang inaasam. Na kahit hindi niya ginusto ang hirap ng pagiging single mom noon, masaya siyang natagpuan na niya ang tahanan. Sa terrace, magkatabi sina Cherry at Wally habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Naalala mo, noong unang beses tayong nag-uusap sa opisina? Tanong ni Wally. Naalala ko pa, nakaitim ka noon. Mukha kang hindi pwedeng lapitan. Ngayon, nakaputi ka, pero mas delikado ka na. Nagpahayag si Wally ng kanyang wagas na pagmamahal. Cherry, ito na ang buhay na pinili ko. Ikaw, kayo ng mga anak natin. Naluluha si Cherry. Wally, hindi madali ang pinasok mo. Hindi ako ordinaryong babae. May mga sugat akong bitbit. Alam ko, at handa akong mahalin ang buong mundo mo. Tinanong ni Cherry. Paano mo ako minahal? Bakit ako? Ngumiti si Wally. Kasi ikaw na yun. Ikaw na pala yung matagal ko nang hinahanap. Paano kung hindi ako maging perpekto? Sagot ni Cherry. Hindi kita minamahal kasi perpekto ka. Mahal kita. Kasi ikaw yan. Takot ako, Wally. Sabi ni Cherry. Lahat tayo natatakot. Sagot ni Wally. Pero kahit takot ako, pipiliin pa rin kitang hawakan. Pipiliin pa rin kitang alagaan. Niyakap siya ni Cherry. Pangako ko rin sa'yo na hindi ako susuko sa atin. Lalaban ako kahit pagod na, kahit natatakot. Nagbiro si Wally. Cherry, let's grow old together. Kaaway minsan pero lagi ring magkakampi sa huli. Tumawa si Cherry. Sige, pero sa away, ako pa rin dapat ang tama. Tama ka na nga palagi. Kaya nga, mas lalo kitang minahal. Sagot ni Wally. Sa katahimikan ng gabi, ramdam nila ang kapayapaan na dala ng pag-ibig na totoo. Pag-ibig na pinili, pinagdaanan, at pinaglaban. Isang uri ng pagmamahal na hindi iniwan kahit mahirap. At hindi bumitaw kahit masakit. Pangako, Cherry, na sa bawat pag-uwi mo, may tahanan kang babalikan sa akin. Sa bisig ko, sa puso ko. Tugon ni Wally. Hindi perpekto ang simula pero ang bawat pangako ay binuo ng katapangan, pagtanggap at walang kapantay na pagmamahal. At sa katahimikan ng gabi, narinig ng kalangitan ang panata ng dalawang taong nagmamahal. Kahit may takot, kahit may duda. Dahil sa dulo, sila pa rin ang pipiliin ng isa't isa. Araw-araw, habang buhay. Wakas.